yung tinatawag na maraming mga katanungan. Matandaan mo sa kapanahon ni Prophet Moses. Ayan. Kung saan ang Allah ay nag-utos sa mga Israelitas na para magkatay ng baka. So babasahin natin sa chapter sa Quran, Ustad. Nandito po sa wikang Arabic, sa Quran. Para naman ay hindi yung gawa-gawa lang. Talagang galing sa Quran. Kinuha natin sa source. Okay, babasahin ko sa wikang Arabic. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Pakisalin po sa wikang... So ito po ang pinakakatumbas na kahulugan nun sa wikang Ingles. Yan po ay mababasa natin sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verses 67 to 71. Ito po. And recall when Moses said to his people, "Indeed Allah commands you to slaughter a cow." They said, "Do you take us in ridicule?" He said, "I seek refuge in Allah from being among the ignorant." They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is." Moses said, "Allah says, it is a cow which is neither old nor virgin, but median between that. So do what you were commanded." They said, "Call upon your Lord to show us what is her color." He says, "It is a yellow cow, bright in color, pleasing to the observers." They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is." Indeed, all cows look alike to us, and indeed we, if Allah wills, will be guided. He says, "It is a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field, one free from fault with no spot upon her." They said, "Now we have come with the truth." So they slaughtered her, but they could hardly do it. Basahin naman po natin sa pagkakasalin sa wikang Pilipino. Dito pa rin sa Surah Al-Baqarah, sa aya 67 to 71. "At alalahanin po pa rin ninyo, mga angkan ni Israel, ang nagawang kasalanan ng inyong mga ninuno at ang kanilang pagmamatigas at matinding pakikipagtalo kay Musa alayhisalam. Noong sinabi sa kanila ni Musa alayhisalam, si Allah ay nag-utos sa inyong magkatay ng baka. Sinabi nila bilang pagmamataas, niloloko mo ba kami at minamaliit o Musa? Sinagot sila ni Musa at sinabi, hinihiling ko ang kalinga ni Allah para ako ay hindi mapabilang sa mga nangungutya.
Sinabi nila, hilingin mo para sa amin sa iyong tagapaglikha o Musa, na linawin sa amin kung anong uri ng baka ang aming kakatayin. Sinagot sila ni Musa, katiyakan, sinabi ni Allah sa inyo, na ang katangian ng bakang yaon ay hindi matanda at hindi naman masyadong bata, kundi nasa pagitan nito. Sa makatwid, madaliin ninyo ang pagsunod sa kagustuhan ng inyong tagapaglikha. Subalit nakipagtalo silang muli at kanilang sinabi, hilingin mo para sa amin sa iyong tagapaglikha na linawin sa amin kung ano ang kulay nito. Na kung kaya, sinabi niya, katiyakan, sinabi ni Allah na ito ay kulay dilaw. Matindi ang katingkara ng kadilawan ito at kaiga-igaya sa paningin ng tao. Sinabi ng mga angkan ni Israel kay Musa, idalangin mo para sa amin sa iyong tagapaglikha na linawin ang iba pang katangian nito maliban sa nabanggit. Dahil maraming baka na ganito ang katangian at hindi namin alam kung ano ang pipiliin namin. At katiyakan sa kapahintulutan ni Allah ay mapatnubayan at maipakita sa amin kung anong uri ng baka ang aming kakatayin. Sinabi sa kanila ni Musa, katiyakang si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, katiyakan ang bakang ito ay hindi ginagamit sa pagbubungkal ng kalupaan, sa pagdidilig ng mga pananim at wala itong kapintasan. Wala kayong makikitang katulad ng kulay ng balat ng bakang ito, kundi ito lamang ang nagtataglay ng ganitong uri ng kulay na kakaiba at natatangi. Mapansin mo, Ustaz, yung katigasan ng ulo ng mga Israelitas. Hindi talagang ang totoo nun, ayaw nilang gagawa ng kautusan. Marami silang mga rason para hindi gagawa ng kautusan. Kaya sinabi niya, fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Muntik na nilang hindi gagawin, susundin yung kautusan. Ginawa lang nila. So, nagpapalusot sila para lang hindi makagawa ng kautusan. Ayun, mapapasin nga natin, talaga makukulit sila, no? Oo, Ustaz. Gusto nilang wag sumunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinulit nila ng kinulit si Moses, alayhi salam, si Prophet Musa, alayhi salam, no? Nung una, Ustaz, walang kondisyon ng Allah kung anong kulay o anong kalagayan ng baka. Kahit ano, maliit man o malaki, wala silang sinabi. Nang pinahirapan nilang sarili nila, pinahirapan sila ng Allah. Ayun. Akala nila walang makikitang ganun. Oo. Yun ang akala nila. Yun ang akala nila. Pero meron naman talagang ganun. Kaya nga ipinag-utos no? Oo. Ngayon, ang pinakatanong natin dito, Ustad, no? Dahil sa ginawa nilang ito na kakulitan, no? Sa pagtatanong ng walang habas na pagtatanong, sapagkat sinusukat nila itong kakayahan itong si Prophet Musa alayhi salam, gayon din naman yung kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano nila ito lulusutan. Ngayon, ano ang naging epekto nito sa buhay nila dahil sa ganitong sistema ng kanilang ginagawa sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mapansin mo, Ustaz, makikita natin sa pangalawang halimbawa na ibibigay natin, katulad ng paglabag sa mga tao sa mga propeta nila. Yung pangalawang halimbawa na ibibigay natin, yung sa kapanahonan ni Prophet Moses din, Ustaz. Na kung saan inutusan ni Allah, babasahin ko sa wikang lahat ito sa Arabic. Sa wikang Arabic. Sa Quran, Ustaz, na talaga nakasulat ito. So, ang sinabi ni Allah sa kanila, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. So, Jazakallah Ustad. At ililiwatan po natin sa wikang Ingles yung binasa ni Ustad Abdul Qadir Hashim. Ito po ang sinasabi. O my people, enter the Holy Land, Palestine, which Allah has assigned to you, and do not turn back from fighting in Allah's cause and thus become losers. They said, O Moses, indeed within it is a people of tyrannical strength, and indeed we will never enter it until they leave it. But if they leave it, then we will enter. Said 2 men from those who feared to disobey, from whom Allah has bestowed favor. Enter upon them through the gate, for when you have entered it, you will be predominant, and upon Allah rely if you should be believers. They said, O Moses, indeed we will not enter it, ever, as long as they are within it. So go you and your Lord and fight. Indeed, we are remaining right here. Moses said, My Lord, indeed, I do not possess the control except myself and my brother. So part us from the defiantly disobedient people. Allah said, Then indeed it is forbidden to them for 40 years in which they will wander throughout the land. So do not grieve over the defiantly disobedient people. Matindi, Ustaz. Matindi, no? Basahin pa natin sa wikang Pilipino para lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Ano? Dito pa rin po sa Surah Al-Ma'idah sa chapter 21 to 26. Pakinggan po ninyo at ating sisipiin. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo at ating babasahin. Sa chapter 21 to 26. Ito po. O aking sambayanan, pumasok kayo sa banal na kalupaan na ito ay ang Baitul Maqdis at ang mga nakapalibot doon na siyang ipinangako ni Allah sa inyo na ito ay inyong mapapasok at makipaglaban sa sinuman ng mga walang pananampalataya na naroroon, at huwag kayong aatras sa pakikipaglaban sa mga taong malalakas na yaon. Kung hindi ay wala kayong mapapalang kabutihan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Sinabi nila, O Musa, alayhisalam, walang pag-aalinlangan na naroroon ang mga matatapang at malalakas na tao, na kung kaya hindi namin kayang makipaglaban sa kanila at kailanman ay hindi kami papasok doon hanggat naroroon pa rin sila.
At kapag umalis na sila, ay saka pa lamang kami papasok. Sinabi ng dalawang kalalakihang kabilang sa kanila na mga may takot kay Allah na sila ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang propeta mula sa mga angkan ni Israel. Lusubin na ninyo ang mga matatapang at malalakas na tao sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan ng kanilang lungsod para maisagawa ninyo ang ipinag-utos. At kapag kayo ay nakapasok na sa pintuan, ay matatalo na ninyo sila. At si Allah subhanahu wa ta'ala lamang kayo magtiwala kung kayo ay tunay na naniniwala sa kanyang sugo sa anumang daladalan niya sa inyo at kung kayo ay sumusunod sa kanyang batas. Sinabi ng sambayanan ni Musa alayhisalam, kailanman ay hindi kami papasok sa lungsod na yaon hanggat nandyan pa ang matatapang na mga tao, na kung kaya ikaw ang pumunta at ang iyong tagapaglikha at kayong dalawa ang makipaglaban, at kami ay uupo na lamang dito at di makikipaglaban. At ito ay pagpupumilit mula sa kanila sa paglabag kay Musa alayhisalam. At humarap si Musa sa kanyang tagapaglikha na nananalangin, o aking tagapaglikha, ang kaya ko lamang ay ang aking sarili at ang aking kapatid, na kung kaya ihiwalay mo kami mula sa mga nanghimagsik at sumuway sa iyo. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Musa, katiyakan, ang pagpasok sa banal na lugar ay ipagbabawal sa kanila na mga Hudyo sa loob ng 40 taon na sila ay gagala-gala sa kalupaan na walang patutunguhan. Na kung gayon, huwag kang malungkot o Musa sa mga taong lumabag at naghimagsik sa aking kagustuhan. So, mapansin mo, Ustads, yung tinatawag na paglabag, inutusan sila, Ustads, na papasok doon sa yung sinabing Baitul Maqdis, ang ibig sabihin nun, para maintindihan ng mga televiewers natin, yun po yung Palestine sa kasalukuyan ngayon. So, inutusan sila papasukin, so offensive yung Ustads. Offensive na labanan. Ibig sabihin, yun ang kapalit ngayon, Ustads, sa jihad. Wow. Anong ibig sabihin nun? Inutusan sila papasukin doon para talunin yung mga kalaban, kaaway. Di ba? Makipaglaban, makipagdigmaan. So, yan ang kapalit ngayon na jihad. So, ngayon, sinasabi ng mga Orientalist o kaya yung mga Western media na yung mga Muslims na nag-jihad, nag-offensive, yung tinatawag, dinipinsahan nila, defensive sila eh. Dinipinsahan yung lugar nila. Ito naman sa kapanunan ni Moses, offensive sila. So, ibig sabihin na yun na yung jihad, Ustad. Hindi lang pala inutos ng Allah, Ustad. Kay Prophet Muhammad itong tinatawag na struggle. Pati rin sa kapanunan ni Prophet Moses, kung saan makipaglaban, makipag-away. Hindi ito ibig sabihin na bawal, kundi kautosan ito. Yun po yung doon. Ibig sabihin, kapag pinasok ka, talagang makipag-away ka, makipaglaban ka. Kung order ni Allah, talagang papasok sa isang lugar, wala kang magawa. So mapansin mo, dahil sa paglabag nila, Ustad, sa kautosan ni Allah, through Prophet Moses, ano nangyari sa kanila, Ustad? Yatihuna fil ard. 40 sana. Ano lang, paikot-ikot sila, Ustad, within 40 years, Ustad. 40 years, wala silang patutunguhan. So, walang patutunguhan. Kaya nga maire-relate natin yan, no, sa kasalukuyang panahon. Ano? Kailanmat hindi tayo susunod sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay walang patutunguhan ng ating buhay. Ibig sabihin, sa wala't wala rin. Kaya nga may kinalaman niya sa ating tinatalakay na pagdadalisay o pagbabanal ng ating kaluluwa, no? Na magagawa lamang natin yan kailanman tayo ay susunod sa ipinagtuturo o sa mga ipinagbabawal ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan din naman kung ano ang kanyang itinuturo sa atin na dapat nating gawin ng ating buong makakaya. Na kaya nga ipinaalala sa atin yung ganyang pangyayari upang sa gayon ay hindi na maulit pa sa kasalukuyang panahon. Di ba? Oo. So, kaya naman, so yun ang dalawang halimbawa, Ustaz, na kung saan, yun ang sinabi ng Propeta Sallam na
فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Napapahamak yung isang nasyon dahil sa maraming katanungan yung mga followers nila sa mga propeta nila, at ito ay lumalabag. Pangalawa, lumalabag sila sa mga kautusan ng mga propeta nila. Kautusan ni Allah through prophets of Allah. Kaya nga, So, yun ang nangyari. Kaya nga, tama-tama na sinasabi natin, doon pa lang sa ating intro, no, na binanggit natin, yung ilang mga bagay na nakasisira, no, o hadlang sa ating pagsasagawa ng pagdadalisay ng ating kaluluwa. Na kailanman tayo ay winawalang bahala natin, no, yung kautusan, yung katuruan ng propeta, ay makasisira nga yan sa ating sinasagawang pagdadalisay ng ating kaluluwa. Dito pa lang yun sa mundo, So, Ustad. dito pa lang sa mundong Yung ito kay Prophet ay Moses na yun, not 40 years na umiikot-ikot siya lang, wala siya na patutunguhan. Dito lang yun sa mundo na kaparusaan, kapahamakan. How much more kung sa araw ng paghukom. yun. Kaya nga, may kinalaman din yan sa preparasyon, ika nga, sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ayan. So, ituloy naman natin yung tinatawag naman na yung may kinalaman doon sa pagkalimot, no? Tumungo tayo doon. Okay, sa pagkalimot. So, yun ang unang bahagi, yung tinatawag na neglect. Yung pagkalimot naman, babasahin ko po yung sinabi na, ito naman ay may kinalaman patungkol dun sa kasaysayan ni Prophet Adan o Adam. So, kung saan sinabi ni Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa Surah Taha, verse 115, sinabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.